PBP. Hatid ay balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. DZIQ, Radyo Inquirer 990. Yes, welcome po sa Bigatin Radio dito sa Radyo Inquirer. Ako po si Ellison Barcelo at makakasama po natin mamaya po later si Ma'am Arnie. Medyo na traffic lang. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Siyempre, mga kaibigan natin sa Watson Institute at also sa yung isa sa mga graduates of Founders Institute naman. Yes. Tapos mamaya, meron akong kasi kahapon may nangyari sa akin eh. Kukwento ko na lang mamaya. Pumunta ako sa hospital sa Capitol at papasalamat ako. Wala naman nangyari na masama. Kwento ko po yan later. At merong event ngayon sa SMX sa Department of sa DOTC, di ba? Tama ba? DOST, I'm sorry. DOST, yes. Meron po event doon sa SMX. Later, pupunta po kami dyan. At, yung mga guest po natin last Saturday, yung mga kaibigan natin, no, na napakaganda ng mga startup din. At, ngayon po, pakilala na natin yung mga bisita natin. Unahin na natin si Paolo. Paolo, good morning. Hi, good morning. I'm Paolo from Watson Institute, Philippines. Sige. Tapos, ang kasama niya, si Carlo. Hi, I'm Carlo. Also part of Nara 3D. Nara 3D and also part of Watson Institute, Philippines. Okay. Siyempre, makakasama din natin si Paul Orpiada. Hi, magandang umaga. Ako po si Paul from Carao Craft Ventures and part ng Watson Institute. Doon naman tayo sa Founder Institute. Si Carl and Claudine. Good morning. Good morning. I'm Stager. Sige. Pag-usapan natin yung mga bagong mga startups natin and mga founders and co-founders. Unahin na natin, Paolo, ano ba yung mga kasama nating mga gandang lalaki? Yeah, so meron kami dito si two of our scholars. I consider them as successful. Two of our 13 scholars. And then we have... How many graduates do you have? 13 scholars. Sana natin na makakapunta pa rin dito yung iba sa susunod. Yeah. Sige, para we have 13 natin. global scholars from Singapore, Canada, CDO, Davao, Samar, Tarlac, Laguna, Quezon City, Manila, and Naga. So, currently we have here Carlo Coangco from Nara 3D and Paul Orpiada for Carao Craft. Sige. Yung sa Nara muna tayo. What's Nara ba 3D? Nara 3D is a 3D printing service and design company. And right now, we're still making our website, but we have our Facebook page. And right now, you have na that ongoing na yung printing. Ongoing yung printing. We have... How many customers do you have right now? Right now, we have more than 50 customers na... wala pang website pero may customers na. May revenue na. Ang galing naman. Yung 3D printer natin, made saan? Merong made in the Philippines. Kayo? Made in China. Yes. Sa CDR King ba? Hindi. One of our founder, he made his own printer. Okay. And he's in Japan right now. Galing, no? Bali yung sa 3D printing nyo, ano yung mga materials na ginagamit normally? Sa amin is, for now, plastics. And we're now moving on to wood. And pwede rin chocolate sa 3D printing. Ang galing, no? Pwede bang kainin yung chocolate? Pwedeng kainin yung chocolate. Sige, sigurado, walang kasi uso nyo yung nalalason eh. Made in the Philippines. Made in the Philippines. Food poisoning kasi masyadong maraming issue. Binabati ko nga palang kaibigan natin, si BMM Go. Alika, sama ka namin dito. Wala pa naman si Arnie. Yun. Bali, kamusta naman yung negosyo natin? For now, we're still trying to improve our products and we're expanding. Okay. Kamustahin muna natin kaibigan natin si Albert. Wala pa naman si Arnie. Kamusta na? BMM Go. Mabuti naman. Mabuti. Mabuti. Balikan kita mamaya. Balikan muna natin kumpare natin si Nara 3D. Okay, sige. Yung revenues, kamusta? Revenues, how much pala? For example, itong mouse, papagawa ko. Yung mouse, yung papagawa ng sariling mouse with your designs, nasa 200 pesos. 200 pesos, okay. Yung standard rate namin How many days mo naman pwedeng i-deliver? Yung mouse is gagawin namin for
design plus printing, nasa 10 to 12 hours. Kaya mo ba na mga aircraft carrier na Kaya. 3D? Kaya. Kasi may nakita ko sa China yung bago, yung mga bahay, 3D printing. Yes. Tama, ginawa nila. Meron na In 3 hours, na-assemble nila for how many days yata nila piniprint, pero pwede. Kaya. Pero ano ba tingin mo sa next 3 years, ano pwede mo na kagad i-print? In the next 3 to 4 years, nakikipag-partner kami ngayon sa ibang companies na nakakagawa na ng from stem cells. So, yung human skin, ipiprint nila. Paano? Medyo nahuli ako. Ipiprint yung stem cells into organs. Human organs. And yun na yung in the next few years incoming. Okay. Sige. Galing. Ikaw, Paolo naman, you are the founder ba? Yeah, part of the Watson Institute Philippines team this summer. How much para mag-enroll? Wala ba? May bayad? May bayad, pero how much? Okay, so yung full scholarship namin is, we offer full scholarship and partial scholarship, and the full tuition is... How long is the program? 2 months. 2 months? Yeah. Sa founders yata, 3? Almost 3 months? Yes. Almost 3 months. Okay, sige. Parang tong mga bisita natin, mga graduates meron ka na rin ba sarili mong di ba meron ka dito? Yeah. Kamusta na siya? We're already testing the app. Galing currently naman. doing partnership with a lot of merchants and establishment to partner with the reward system. But yeah, for the Watson Institute, we base the tuition based from their needs, like and on scholarship needs. You subsidize ba? Yeah. More or less how much? Parang yung mga nakikinig sa atin So yung full tuition namin is 30,000 pesos, inclusive 30,000. of... Mas mahal ka pa yata sa That's $500? $500 for founders. Okay. 30,000. Okay. But currently, this summer, we have 60% of our scholars, they're being paid by Watson. Okay. Do you have also mga mentors? Yeah, global Sino yung mentors. mga mentors natin? We have from Silicon Valley, Julius Paras, and that's just one. And here in the Philippines, we have from Paul Rivera and Nix Noledo. Okay. Bigatin din. Okay. Ano naman yung mga natutunan natin, Paul, sa Watson? Bali dito sa Watson Institute. By the way, ilang taon lang kayo? Yeah, I'm 24, but the program may age requirement din siya from 18 to 23. But then I think they made consideration. Okay. Certain considerations in our batch, like the youngest is 17 and the oldest is 24. Yeah. 24. Okay, sige. Ano yung mga natutunan natin? Yeah, so sa program, nakafocus siya sa two topics, like transformative action and transformative entrepreneurship. So sa transformative action, it focuses on your personality, your development as an entrepreneur and as a leader, as a person. And yeah, like we're taught with different topics like social aikido, yung social aikido? Social aikido. Yeah, it's si actually a new term for me. Okay. Na-encounter ko lang dito sa Watson. And yung transformative entrepreneurship naman, it focuses on developing your entrepreneurial skills, your business acumen as para mag-kickstart yung venture idea mo after the program. So yeah, sa akin sobrang laki ng impact kasi it's about me I as a developed as a parang mas nahasa yung pagiging entrepreneur and at the same time leader. And this is your first business, yeah. Karao Craft Ventures. I started it in 2012. So it's been running na for almost 3 years. Saan ba? Saan kayo naka-base? It's based in Naga. In Naga, Bicol. okay. Di kumikita na rin kayo? Yeah, in a way. I mean, kasi yung malaking impact sa akin ng Watson is that it made me realize na it can make a big potential talaga. It can make a big impact kasi right now, I'm still working for an organization. I'm working full-time. I have my full-time job. And I'm doing Karao Craft Ventures on the side lang. But then I realized na I can do it na full-time na. So after Watson, I made this commitment na I'll be working full-time na for the venture. Kasi I've read na meron kayong mga inmates, women na inmates na Naga na tumutulong sa inyo. Yes. Tama ba yan? Yeah po. So ang Karao Craft Ventures, it's a social enterprise
wherein it specializes in upcycling scrap materials like fabrics, mga buttons, mga lahat ng pwedeng i-recycle. Okay, mag-i-import sa Canada, ha? Yeah, we turn them into different artworks and fashion items like bags, shoes. Mga magkano and kinikita shirts. na isang For example, gusto ko, mga one day, magtatrabaho kasi, mga how much yung kinikita ng tao? Right now, we're partners with the inmates in Naga City. So, yung Parang payment, subcon. Opo, yung payment scheme namin is based on the outputs that they produce. Piece rate, no? Piece by piece. Yeah, and by percentage. Yung, Normally, how much they earn per day? per day, hindi ko pa masyado kasi it depends kasi sa time 500, nila 500, 200 ganun. more or less. Pero yan, in a month kasi we provide parang quota, like in a month they should be able to produce like 40 pieces of yung plush toys na sinesell namin. Do you have any partnership with LGUs? Yeah, may mga projects kami na ginawa in partnership with government agencies, like our last project last April, yung sa LTO, they had this campaign, road safety campaign, kung saan kinumission nila kami to make their yung mga souvenir items nila. Bayad na sila? Yeah. Okay. Good. At least bayad na sila. Okay, sige, balikan kita. Dito naman tayo kila Claudine. Claudine, sige, what is Stager and also Carl? Basically, Stager is an online platform na kinoconnect po namin yung talents and talent seekers in the performing arts industry. So basically, may job posting, may portfolio building. So we're encouraging talents to be able to professionally market themselves and be able to link them to the people who rightfully need their talents and skills. Okay. Carl naman. So we want. You're doing this full-time na ba? Not yet. Not yet. Buti na lang. So we believe that performers should be represented. We should be well represented, and with this, we believe that it's gonna help them to be able to find projects that would be suitable for their talents, and for the talent seekers to find the right talent. May members na ba nag-sign up? Right now, we're actually getting sign-ups for our private beta testing. So, meron na rin. May mga nag-sign up na. And we're launching the private beta testing soon, around in... Of all the ideas, bakit ito? Bakit? Basically Singer kasi, ba kayo? Well, we're both performers. So ako, dancer po ako. Dancer ka? Wala tayong stage. Sana pasasayaw natin. Para tignan natin. You teach ba ballroom dancing? More on hip-hop po. Hip-hop? Sige, mamaya. Meron ba tayong hip-hop music dyan? Ikaw naman, Claudine? I sing. So, si Carl Sige nga. Few lines nga. Acapella? Sige na, acapella. Si Carl po kumakanta. Sige nga, few lines. Sige. Ano ba? Kahit ano. On the spot. Oh! Balikan na lang. Sige nga, hintayin namin. Wala akong maisip. Sige po. Okay, sige. Kaya mo yung mic para mapakinggan natin, para at least marami mag-sign up, di ba? Sige. Wow. Ano ba? Palakpakan na muna natin. Wow. Ano ba? Few lines lang. May request ba? Pero po yung maisip, wala akong na on the spot. Flashlight. Ano? Tapos hindi ko alam yung song. Ano ba? Ikaw, meron ka ba? Request? Yes. Wala. Sige sir, balikan na lang natin. Balikan natin. Sige. Okay. Tapos, balik ka lang ng ang launching nyo. Launch namin, estimate namin in 2 months. Kasi right now, we're working on it. It's only us working on it. So, ako yung developer and si Claudinho more sa front end and maganda, opening nyo. May contest kaagad, parang The Voice, no? Parang tipong ganun, no? Well, actually, pero feature na yun. Right now, we wanna focus more on building the profile then, for the artist. Yung revenue model natin, ano? Revenue model more on job posting. So, para siyang... Hinging commission or subscription? Hindi. Yung commission hindi. More on job posting talaga. So, parang classifieds din siya. So, you earn through ads ba? Ganun? Through ads, pero hindi yun yung focus namin. It's more on pag may project post and then talents or performers will be able to sign up there. Okay. Sige, ano naman yung natutunan natin sa Founders Institute? It's more really on listening to our customers, kasi it's really about giving what they need
more than our idea. So if ever, yung ideas namin nung simula is Nag-pivot na ba kayo yan? Hindi pa. Ano po? Nag-pivot na ba kayo? Sa ideas? Hindi pa. More on, pa lang, mas solidify lang yung revenue model actually. Pero in Founders Institute, parang lahat kami in general, pumunta kami doon with our ideas na parang, okay to at ganyan. And we actually found out that with after interviewing possible customers na parang, wala palang may kailangan ng product namin. So, anong product yun? Yung mga ideas namin before. Kunwari, isa may parang magsasign up ka lang and then may startup ideas na magpupulin. Parang ganun. So, ang important is you're doing something for someone. So, kung wala yung ganun, if you're not doing it for someone's need, I mean, it might not make any sense. So, yun. So, we want to be able to build products that people actually need or people want. Okay, sige, good luck. Galing. Sige. Alam mo, ang ganda talaga ng mga, ang ganda lang sa, yung ecosystem ng startup ecosystem. Medyo na-feel ko na medyo lumalaki na siya right now. Marami nang may mga events na, yung support ng government nandiyan na rin. Hopefully may mga makita tayo mag-exit. No. Kayo ba, ikaw Paolo, sino ba yung mga iniidolo mo ngayon na Nix Noledo. Nix ba? And yeah. I'm a Dado Banataw. Dado Banataw naman. Sige. Sige. Why Dado Banataw? Yeah. Gusto ko yung story niya ng grit and perseverance. And he's my mentor, sort of. Ganun. Nakita na ba kayo ni Dado? Yeah, a lot of times already. Okay. Sige. Kamusta mo ako, ha? Ma'am Arnie! Hi, good morning. Magandang umaga sa kanila. So, lalo kang gumaganda, ma'am. Salamat po. Nanggaling pa ako sa UST kasi may kailangan mo nang gawin. Hi, good morning sa ating Ang babata, ma'am, no? Oo nga, tama lang yan. Mag-umpisa. Totoo naman, no? So, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Okay. Kasali ka doon, Ellison. Ni Sona ni Pinoy sa Lunes na. Tomorrow. Sana may mabanggit naman sa startup. Monday. No? Oo naman. Okay. Si Paolo, ma'am. Yes. Hi, okay. Paolo. Tapos si Paul. Okay. And Carlo. Yan. Si Claudine, saka si Carl. Ikaw, nilagay mo siya on the spot. So, pasensya ka na kay Ellison. Hindi, sinabi niya para makita natin kagad na magaling talaga ko. Anyway. Alam mo naman ako, mamaya ikaw naman, ma'am. Ganon. Penalty ko ba to for being late? Anyway. So, let's go back with Watson's, Watson's Institute. Kasi marami na tayong mga foundations or institute on startups, right? We have Founders. Are you familiar with Founders Institute? Sila, ma'am, graduate sila. Yeah. Yung dalawa. Hi, congrats sa inyo. Thank you. Yeah. Anyway, let's start with yung lessons kasi we discussed already with the FI, no? Yung kanilang kakaibang platform, yung kanilang lessons. Sabi mag-enroll tayo next batch? Yes. Para, sabi kasi nila pressured daw. Totoo ba yun? Opo, kasi every week may homework and then intense. Pag di mo nagawa yung homework, mas intense pa yung homework. So, ayan. Agad na naman talaga nagpa-pile up yung work, yes, of course. So, may scoring siya? Yes, actually. May scoring po based on yung quality of homework and then may mga mentor progress review. So, score kami from may 1, 2, and then walang 3, then 4 and 5. So, basically, after ng mga homework and all that, magkakaroon kami na may mga sessions na kailangan namin i-pitch yung idea namin and then we should be able to defend the revenue model or we should be able to say how much we have validated with our ideas, kung meron nga bang market to, meron nga bang are we really solving a problem. So yun, based on that. And saka kung malaki ba yung market, parang gano'n. So, kaya nga, stagers, no? So, napapakinggan ko kanina. So, mga performing, group. Pwede tayo dyan, ma'am. Sideline. Pwede. Okay. Do you, teach kung paano, train, kung sakaling may mga interested?
actually teach performers, ganon. Yeah. In the future, we are actually considering that. Syempre, what we want to do is be able to support the performing arts industry. So, if that's what we see as what would support the industry, yun yung we dapat will meron consider kayong that. makasama na co-founder na sila, yung mga singer talaga natin. Di ba? Mas maganda yung impact nila. Malay mo, endorse kayo nila. Sino ba favorite singer mo, ma'am? Local, Okay. Lani? Si Lani. Okay. Ku? Si Ku? Medyo classical ang dating ko. Okay. Ayun. So, sa Watsons, kasi medyo na-excite din ako dun sa FI. Maganda pareho sila, ma'am, no? Parehas ba ng model? So, we got FI from Silicon Valley, right? No? Yes, the yes. model from Sa inyo naman? Silicon Valley. Watson is based in Watson University in Boulder, Colorado. So Boulder is the up-and-coming Silicon Valley of the United States. And currently we have 2 summer institutes, Watson Institute Philippines and Watson Institute Philadelphia. So we're both running. What's unique about us is that we focus more on the personal development of the entrepreneur as a leader and as an entrepreneur. And our curriculum is based from Transformative Action Institute in Silicon Valley. Kaya. Alam mo ba, Ellison, so yung recent research na yung financial growth daw yung financial success ng isang tao, it doesn't depend on the skill. It's on the personality development and how you lead. Ayun, ganun na siya. Yung relationship. Si Donald Trump ba nagsabi niya? Hindi, from the University of galing, Basta ganun. Hindi na siya talaga on the skill. So, maganda galing. na. Yes. Yun yung recent research ngayon, no? So, kasi nga, everything is on the net. The knowledge is on the net. So, parang, the difference now is how you deal with people and how you lead. So, yun ang focus ng Watson. And they're not just paying for a workshop or a training for, to start a business. They're paying for a long-term community relationship. So, because we have a global network of mentors. Not just here in the Philippines, but also in Boulder, Colorado. Pagkatapos natin sa FI, sa kanila naman. Para observe lang tayo. Tignan natin kung... Di ba? Next batch, when? Next year, summer again. Every year lang? Yeah, annually. But we plan to launch a degree program under partner universities here in the Philippines. So, but still patterned with the degree program in the States. Naku, alam mo, kailangan natin yan. Kasi dun sa K-12, sa ASEAN integration, yung K-12, we missed one talagang yung the full degree, yung technopreneurship. Kasi ang balak daw nun, tinanggal siya actually sa college. Sa curriculum, yung talagang required. Nilalagay na siya sa K-12 on the grades 11 and 12. Bakit daw? Sabi ka, parang it's so young. Parang baka di pa nila ma-absorb yung maturity ng subject ng technopreneurship. Diba? No? Parang medyo kasi pang mature subject ang project management, ang technopreneurship. Pero sabi niya, start them young. So grades 11, sabi nga kasi nung umupo ako sa panel, sabi ng CHED, inilagay siya sa mas bata. Bakit daw? Mas maaga silang mamulat on technopreneurship. So, grades 11 and 12. Mga ilang taon yun? Mga grades 11 and 12? Diba 16, 17? Pwede na talaga. 17 years old nag-technopreneurship. Meron nga ako nabasa He's only 19 years old. I-distrap niya yung ginagawa ng Intel. Kung nabasa niya yun. Hindi pa po. Hindi pa. 19 years old, ma'am. Inad ko nga kagad. Finalo ka. Batang-bata lang. Talagang, kasi yung technology is, yung consumption ng energy mas mapapababa niya. And he's only 19 years old. Ganon. Meron na siya kagad na may nakapag-raise na siya mga siguro $3.5 million. Ganon kabata, 19 years. Yung mga technical na pinag-uusapan nila, hindi ko maintindihan Okay lang yan, Ellison. Ang maganda kay Ellison, kahit di na siya ganong kabata, mahilig siya magbasa. Mahilig magbasa yan. Mahilig maghanap ng bata. Na lang ako, ma'am, na sila merong 19, di ba? Yes. Kailan kaya ako makakakita rito na medyo mga 15 o 16 years old na lang pupunta rito tapos tatakbo ng senador? Malapit na, Ellison. Kasi the previous week, we had
24, 25 above na. Itong mga to ay mga 24. 24. 24, 23. Claudine, 27. batang-bata pa rin. Parating na eh. Oo, di ba? Batang-bata. Puro, kayo talaga. Ayan. Hindi siya sa age, nasa idea and execution Pero siya, hindi, Ellison. kasi ang maganda lang kasi sa kanila, ma'am. Oh. Mahirap yun mag-decide ka na sige, magtatayo tayo ng kumpanya. Yes. Mahirap mo i-balance yun. Napaka-risky sa ngayon, ha? Kasi, katulad ng iba, may mga regular nga na sinusweldo, di ba? Tapos biglang, for 3 months, 4 months, wala kang revenue. Kaya lagi ko tinatanong, Yes. So may revenue na ba? Mabigat yun eh. Kaya yung sabi ni Alan, di ba, for 2 years, wala ka pang revenue, medyo mag-isip-isip ka. Bumalik ka na sa magtrabaho. Mas okay pang maging project manager ka ng isang stable na company kaysa Oo, kasi kahit hindi mag-click yung project, okay lang, masusweldo ka. may 13-month pay ka. Pero kung ikaw magtatayo ng startup mo, magbabayad ka ng 13-month pay. So, let's go back to them, Ellison. So, yun na nga, the fear of putting your own startup versus the monthly salary sa isang company. So, naisip niyo ba yun? Yeah. Actually, I'm on that stage ngayon. Sige. Kailangan natin mag one-on-one. Ikaw, i-advise kita. Okay, sige. Yeah, I've been working for an NGO back in Bicol. For Maray na aga. Just maray na aga sa inyo. Maray na aga din po. Okay, yeah, so, 3 years na, and then I'm working my venture on the side lang. Okay. Parang outlet lang for my and then sa work. Then na-realize ko na after Watson, while I'm in Watson, I realized na pwede pala siyang parang I have to take risk lang. Pero since nandun yung passion and nandun yung gusto ko talagang gawin na mangyari sa venture na mag-scale up siya, I'm actually deciding now to focus on my venture and really create an impact dito sa ginagawa ko. Kasi it's a social enterprise wherein we tap different communities in Bicol, mga marginalized communities. And yun yung nakita kong impact sa akin na though I have this stable job, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, you can parang magagawa mo lahat kasi given your skills and your yung kagustuhan mo, and with bankable partners, you can make everything possible. Tama yun. So sabi ko nga lagi yung sinasabi sa mga students ko, love your work or love yung passion mo, yung negosyo mo, and then money will follow, di ba? Ayan. Pero siyempre, huwag mo rin kalimutan, ma'am, na yung kahit may passion ka, yung tutulong ka sa tao, yung pagkatapos mong maging successful, dapat magkasunod yun. Bago yan, ma'am, kasi meron tayong bisita. Hindi siya makakapunta eh. Meron kasing event sa Las Vegas, yung Philippine American Chamber of Commerce. Okay. Wow. Phone patch natin siya. Bali, naging guest siya rito. Kaya lang di nga siya makakapunta. Si Jing Espiritu. Hello, good morning, Jing. Hello? Good morning, Sam. Yes, kamusta na po? I'm good. Ikaw? Yes, mama. Nandito po lahat yung mga startups natin, mga founders, mga batang-bata. Yes. Bigyan niyo po kami ng idea at ano po itong aabangan natin na event sa Las Vegas? Yes, Ellison. Ito ay gaganapin sa November 6 to 8, 2015. It is called a binational business conference organized by the Federation of Philippine American Chambers of Commerce, hosted by the Las Vegas Filipino American Chamber, which I founded back in 2009. Yes, sir. Yeah, this is a binational, meaning two countries, the United States and the Philippines, through its chambers, the Philippine Chamber of Commerce and Philippine USA Business Council, and the Federation of Philippine American Chambers of Commerce is hosting the 7th national business conference, dubbed as Taking International Businesses to New Heights Through Effective Communications. Sinasabi nga natin,
what happens in Vegas Stays in expands Vegas. globally. Stays globally, ma'am. That's Okay, right. galing, sir. Bali, paano po ba mag-join dito sa event na ito sa November? Meron po kaming registration form Yes. and about 5 pages of sponsorship package, which Yes. includes the vision, mission of the Federation of Filipino American Chambers of Commerce, the Las Vegas Filipino American Chamber of Commerce, and the other local chamber, which is the Filipino American Chamber of Greater Nevada. Yan po ang mga responsible sa pag-host and organize nitong upcoming Binational Business Conference, Yes. together with about 45 Filipino American chambers Mhm. from all over the United States that will converge in Las Vegas. Gaganapin po ito sa Monte Carlo Hotel, Resort and Casino along Las Vegas Boulevard. Narinig ko, sir, nung sa Online Pilipinas, sabi niyo pwede rin kayo mag-assist sa visa ng mga gustong pumunta kung sakasakali. Opo. Well, yung pag-a-assist dahilan sa siyempre Binational Business Conference ito between the US and the Philippines. Yes. Yun pong mga Filipino businessman na member ng PCCI, ng Philippine Chamber of Commerce, Yes. or Philippine USA Business Council. Yes. Tutulungan po natin na maka-obtain ng US visa para maka-attend sila nitong special trade mission as delegates or participants. Ito po ay hindi ginagarantihan, pero this is a normal initiative na nangyayari sa Amerika pagka merong mga conferences and mga conventions. Kaya po naman tayo, we are going to initiate that. Ako po ay ang National Vice President for International Conferences, and I will be extending an invitation on behalf of the Federation, inviting them. Of course, that is after they fill out the registration form, at kailangan po natin ng brief biodata ng mga presidente or business executive na gustong dumalo, pati yung brief background of their companies, no? Ganun din po na pag dumalo sila, gusto nila siyempre malaman kung sino-sino ang pwede nilang harapin doon na mga industriya na nare-represent. Ganun din sila, kaya kailangan natin na malaman kung sino sila, anong industriya nire-represent nila, at ano ang hinahanap nila. Naghahanap ba sila ng investor? Naghahanap ba sila ng kapartner, strategic alliance partner para ibenta yung produkto nila at serbisyo sa mga Filipinos or Filipino-Americans or even mainstream sa Amerika through the help of the several chambers doon sa Amerika na mamingit naman nila. So, magkakaroon ng business exchanges or business matching, ika nga na tinatawag natin. Kailangan kailangan po ba talagang established na po yung company before po mag-join or mag-register? Hindi naman. Hindi naman ito for big corporations. This type of event is all inclusive. We are not exclusive to corporations. We are inviting, of course, the small, medium enterprises, yung mga nag-uumpisa, or yung mga gustong mag-expand globally, or yung mga gustong mag-establish ng market, i-market nila yung produkto nila sa Amerika, or kung naghahanap sila ng mga produkto at servisyo sa Amerika na madadala naman nila dito sa Pilipinas. Parang collaboration po talaga ng mga PhilAm. Opo. Pwede po ba magtanong kung magkano po yung yung registration fee? Kasi may mga bisita po tayo dito ng mga bata, mga startups. Kasi po yung programa po natin is nag-a-assist po tayo ng mga startups. Kami po yung kami po yung pinupuntahan ng mga bagong mga negosyante, ng mga bata, mga age 20 hanggang 30.
kami po yung pinupuntahan nila, kaya madali po tayong makipag-coordinate sa kanila kung sakaling may mga interesado po na sumali po dyan sa event na yan. Sure. Yung kasing bago ko umalis ng Amerika, na nagme-meeting nga kami dahil nga originally kasi nakaset yan sa September. Apo. Itong September na tapos for some reason nagkaroon ng konting challenges na decide ng board na i-extend hanggang November. Sa November. Apo. So sa pamamagitan ng pag-extend na yan, nagkaroon ng konting pagtaas ng cost namin. So originally $175 lamang kasi gusto namin ibaba yung registration cost, which by the way, yung original 175 pwede mag-increase ng 195 or sabihin na natin 200. No? Anyway, I'm giving you, when I return back this coming week Friday, by next week I will give you, or maybe before I leave, I will give you the forms and the updated forms na tama yung ang alam ko hindi mag-exceed ng $200 ang registration. That means yung $200 is good for Friday, which is 3 o'clock in the afternoon, magkakaroon ng welcome cocktail. Okay? Kasama na yun, doon magre-register. So let's say nagbayad sila ng $200. At an early bird nga pala, early bird meaning to say, pag lumakpas ka ng certain time, pwedeng mag-pay siya ng $225 or $250. Kaya let's take advantage of the early registration fee na mas mababa. So, ipagpalagay na natin na 200. Like I said, pwedeng maging 195 lang yan, which I will reconfirm pag uwi ko ng Amerika. That includes yung cocktail sa Friday. And then Saturday, merong morning session, breakfast, merong lunch, and then yung gala night, dinner night na tinatawag. At saka sa Sunday, magkakaroon ng brunch. Lahat po yan all-inclusive for only $200 or less. Sige po. Bali, invite po namin yung mga kilala po namin na May tanong sir. Meron pong magtatanong po sana sa inyo, sir. Yes. Hi sir, ako po si Paulo from Watson Institute Philippines. Kasi I will be in the States from August to January this year and interested ako, pero I don't know if kailangan ba member ng organization yung sa chambers. Hindi necessarily kailangan, but then again, this type of initiative is also an opportunity for anyone to get to know what the chamber is all about and opportunity to become a member. May mga benefits po yan. To answer your question, is it necessary? No. Is it to your best benefit and advantage to become a member? Yes. Why? Because yung cost ng registration kung hindi ka member is a little more than yung hindi member will cost you a little bit more than yung member. Okay? So yun yung natin. Plus meron po tayong mga sponsorship packages na available, na several packages like magkakaroon ng panelist. Meron pong cost yan if you would be one of the panelists representing an industry. So there will be like 4 or 5 maximum na panelists that will talk about one specific type of industry. And then meron po tayong package na anong tawag ito, major sponsor na makakapagsalita na sa buong delegation ng something about their business, no? And so on and so forth. Marami pong mga incentive, marami pong kasama yon, like seats, tickets for the gala night, ilang registration registration application na kasama doon sa mga sponsorship package. Kaya po may mga incentive and benefits yung
mag-member ka or hindi ka mag-member. Okay. May tatanong lang po si Yes, sir. Hi, Sir Jing. Good morning. Si Professor Barcelo po ito ng UST. What should I do to be a member of the chamber, or okay na ba na PCCI member lang ako? Anong lang? Sorry. Okay, PCCI member ako. Okay na ba 'yon, or Maganda nga kasi nga you're a member of PCCI. Isang karangalan na maging member ng PCCI. Ang top 500 corporations ay member ng PCCI. Ako rin po ay member ng PCCI. Yes, of course, all Philippine PCCI members nationwide, yes, are being invited here. That's why I'm here. I have met yesterday with Mike Varela and June Ortiz Luis, together with the chairman of the Philippine USA Business Council, which is Mon Escueta, and its board of directors yesterday, and I did a presentation. Sa kanila, they're all excited. Meron po kasi tayong tinatawag na agreement that we signed. I used to be the chairman of the Philippine USA Business Council under PCCI. Kaya po lahat po ng member ng PCCI ay invited. Okay. Balik kailan po ang alis niyo po? I go back to Las Vegas ng July 30th. Okay. Sige. But I will be back here September kasi may nire-represent din akong isang kliyente, company na magbubukas ng opisina dito sa September. And again, by profession, I'm an international business development promoter. And basically what that means is if you have a company, then you want to expand nationwide here in the Philippines or in Southeast Asian region or globally, I have a template that can help you expand your business. Yes. Sir Jing, if possible po, if this group of young fellow cannot make it to that conference sa Las Vegas, can you do a network for them? Kasi actually they need funding, they need network, no? They need connection. So kung pwede rin niyo raw po ba silang i-pitch or i-connect dito sa Pilipinas, yung mga mamimit niyo po doon? I would be more than happy, more than glad. As a matter of fact, I met with someone yesterday. Si JD po. JD. Yes. Zino. Yes. Yeah, and it's JD's. He can attest that we had a very good warm meeting yesterday, and he's excited about it. He has a U.S. visa. He has no problem with that. He has a fantastic, great technology, ingenuity talaga, no? Kaya yung mga ganyang klaseng mga technology na inuumpisahan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas ay dapat talaga malaman ng buong. And po, personally, will be involved in helping him find an angel investor, if not match him with somebody who can provide initial funding, if not equity funder. So, hindi po natin nagarantihan, pero meron ho tayo. I do that. I do facilitate funding as well. So, I'm waiting for his profile and yung mga pinag-usapan namin. I'm very excited about it, and I am hopeful that he will get what he's asking for somehow. May maraming mga alternative kami mga pinag-usapan. So to answer your question, yes, absolutely. I would be more than glad to assist and help our young entrepreneurs for whatever need they might have in the near future. Marami po tayo ngayon yan dito sa Pilipinas. Marami po. So, na mga promising startups po na tingin po namin pwede pong talagang pantapat sa iba. Diba? Alam ko, yes, alam ko. Kaya nga gusto nating serve as an encouragement to them, because it's like seeing myself back in the day when I was just starting. Also, I started doing business at the age of 19, and I know what that means. Mukhang bata pa rin naman po kayo sa Facebook. So, Sir Jing, ito po yung mga graduates natin from Watson's Institute, Founders Institute din, at ang Bigatin Radio po sa Radio Inquirer, we are their media partner. So, we have been promoting them for almost 3 years now.
At napakaganda po ng kanilang mga ideas. Maraming din pong mga social entrepreneurs na pwede rin po nating i-support. Nako, thank you. So, I think we can do another event. Actually, ma'am, nakausap ko yung mga organizers sila, Doris. Sa Geeks on the Beach po, event po yung sa this coming August. Okay. Bali, tinatanong po nila kung baka raw po pwede po kayo na ma-invite as do sa panel. Kaya lang August 21 po yun eh. Geeks on a Beach. Bali, ano ba yung convention po ng mga technopreneurs? Businesses, yeah. Opo. Andun po halos lahat ng mga bagong mga negosyante natin, mga promising. Supported po yan ng DTI saka ng DOST. DOST and Idea Space, of course. Nagkausap na po ba kayo ni Sir Earl? Hindi pa po. Hello? Ako ba? Are you talking to me? Yes po. Nagkausap na po ba kayo ni Sir Earl Valencia? No, not yet. I Sayang plan po, to talk to him today. I'm staying here in Makati at a hotel, and I'm supposed to be moving to another place. I have a client who owns a condominium, and he wants me to move into his place. So I will be staying in his place for the next week. So today I'll be in Transcend. Now, yung binabanggit mo na parang forum magkakaroon sa August? Yes, August 21st po yung pinakamalaking forum po rito sa Pilipinas, supported by Globe and Smart. Sino nag-organize? Yung dalawa po yun. Bali, yung Geeks on the Beach po na sila Tina Amper po. I see. Okay. Sa Boracay po yan, August 20 to 21. Na halos nandun po lahat yung mga negosyante natin venture na capitalists, the angel investors, the founders, startups. If you are getting support from private corporations here like Smart and Globe, alam mo magandang idea yan, you can select members of your organization, parang scholarship fund. Baka you can seek or solicit sponsors from your partners, okay, and maybe they can share with the initial cost kasi the travel itself going there baka pwede nilang masuportahan, and then you can identify a number of those who are qualified, and I'm sure all of them are qualified. Pero you can maybe submit that. Let's say there are 10 interested entrepreneurs, very promising entrepreneurs with their gumawa kayo ng criteria, sino yung mag-ano dyan, and then supportahan ng Globe and Smart. Ng Smart. Why not? In fact, we are inviting them to be our major sponsor. Okay, dito sa event na to. Kasi nga yung tagline nga natin, di ba? What happens in Vegas expands globally, and then taking international businesses to new heights through effective communications. So, magandang yan. Sana po magkausap kayo ni Earl. Hindi po siya mahirap kausap. Ayan. Okay, Earl is representing which company? Bali, siya po yung presidente ng Idea Space. Yeah. Bali, yun po yung ng incubator po ng Smart, ng MVP group of companies, and also VP po siya sa products po ng Smart Communication. Wonderful. Sige, siya ba tatawag sa akin o ako? Sabi niya po pakitext niyo na lang daw po muna siya. Sige. Na-text ko siya. Opo, hindi po siya mahirap kausap. Interesado po siya diyan. I know that. That's why it gives me pleasure. And I'm excited every time I come here in the Philippines kasi proactive. There's so many young entrepreneurs na talagang very passionate about making it and becoming successful in their endeavor. So I'm all that. So definitely I would like to support. Yung isang magkakaroon ng event ang PCCI. Okay. I just want to share this with you. Yung annual nila PBC, tinatawag na Philippine Business Conference na ginaganap sa Manila Hotel. I just don't know the cost, pero kung mako-contact ninyo yung PCCI, pwede po kayo mag-inquire and become an exhibitor or become a delegate dito sa PBC.
sabi na nga nila Mike Varela, nila June, baka pwede mong Jing i-promote ito sa America. And I understand one of our member affiliates federation, the Filipino-American Chamber of Commerce sa Silicon Valley will be here in the Philippines, yung sa Silicon Valley. Yeah. So may mga technology, IT, or apps na ipipresent sila, I'm sure. Kaya yun. So pwede kayong pumunta sa PCCI or tawagan ng PCCI at tanongin sa kanila kung ano yung event na mangyayari sa sige po. Usually October, hindi ko lang alam ang exact date. Sana po pagbalik nyo sa September, makapunta po uli kayo rito sa sa studio natin. Alam ko na nung sa Online Pilipinas nakapunta po kayo eh. Yes. I did. Para ma-meet nyo po yung mga batang mga founders natin dito. Opo. Sige, I'd love to very much. In fact, there's a chance for us to get together itong week na to before definitely. Sige po. Actually, meron po kasi event tong Kickstart, yung Raid the Fridge. Kaya lang po, sa 30th po yun eh. Nandun po halos yung mga founders ng mga nakilalang startups ng Caliber, yung Lendo, yung po yung mga valuation na sa mga $5 to $10 million na po, na mga 2 years old pa lang po yung company. Kaya lang po, alis na po kayo ng Thursday po, no? Babalik siya. Marami pa tayong oras. Bali, ano po yun eh, mga 6 o'clock, baka po makahabol lang kayo. At least, pwede ko makausap yung president ng Kickstart na baka pwede kayo mag-talk mga 5 to 15 minutes. 30 minutes, July 30 ako aalis ng maaga eh. Maaga po, sayang. Thursday? Opo, Thursday po yun eh. Sayang po, nandun po, halos nandun po yung mga... Marami pang Thursday, Ellison. At laging alam ko, having Mr. Jing Espirito in the startup community. Yun ang pinakamaganda. Maganda na yun. Yes, sir. Marami tayong mga promising na mga businesses po na bagong businesses lang na about technology po na gumagawa ng mga application. Yes. Meron po tayo yung BMGO na nandito na sumusuporta po sa mga OFWs na parang coupon po siya na po pwedeng ipambili na lang po sa mga supermarkets. Digital gifting. Yan po. Mga promising SMS. Ano po natin yan na kumpanya. Sana ko makuha ko yung mga ganyan. Yes. Sana po, ma-meet po namin kayo bago po kayo umalis. Schedule ko po. Dadaling ko po sa yung mga promising na startups natin. Yes, para mai-ano ko doon. Opo. Yes. Kahit mag-invite po na kayo, mag-lunch po tayo. Siguro mga Tuesday, Wednesday, para makaharap po namin kayo bago po kayo umalis, sir. Yes, para may idea si sir na i-represent niya doon. Anong nangyayari sa Pilipinas, sa ecosystem ng startup community ng Pilipinas. Naku, sir, maraming salamat po. talaga. Pinapus lang po tayo sa oras talaga. Pero okay. Pagpatuloy po natin to ng Tuesday o Thursday. Tuesday, Wednesday. Before I leave, there are organizations, international organizations that you can join and network with na pwede ninyong makita ang mga potential angel investors at saka yung mga age bracket nila, like the JCs. I don't know if you're familiar with the JCs, the Junior Chamber of Commerce. Pwede kayo, very active yan. I used to be a member of the JCs before, okay? So you can come across. And then now I'm a Rotarian also. I'm also a member of the Rotary Club. Pwede rin na mag-adapt ng programa ang mga Rotarians. I belong to 3810. I can assist you and help you and direct you to the right people who can maybe perhaps partner with you in promoting your. Sige po. Ang galing. Sige po, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Jing. Sana po magkita po tayo this coming Tuesday or Wednesday para po makaharap natin yung... Okay. Yes. I look forward to that, and it's an honor and privilege to meet both of you in person. And again, thank you, Ellison, for this opportunity. Yes. Great Sana honor po, sir, na makausap po namin kayo. Maraming salamat po ulit. Thank you. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. And God bless. Ay sir, kumusta po kayo kay Dr. Ong? Edgy Ong, yung dating president ng PCCI. Mentor ko siya. Okay. Hello? Yes. Oh, okay. Sige. Yeah. Wonderful. Yes. Thank you. Thank you po. Thank you. Galing. God bless. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo, sir. Ayan, ha? Sino sasama sa Tuesday and Wednesday? Meron ba? May mga gustong sumama ba? Yeah, i-present natin yung idea. Si Bimim go. Wednesday, Tuesday, Wednesday, para makausap natin siya, di ba? He has to know yung details or
ano lang naman yung brief, diba? Brief introduction or description ng inyong mga startups. Makita niya, nakaka-excite. Alam niyo, nakakabuhay yung mga startup community na nami-meet namin. Ang kaganda ng idea nila. Baka pwede ko siya ma-invite sa Idea Space na lang. Para nandun yung mga kasama na lang iba. Yes, kausapin ko dapat lahat ng mga nag-guest natin, Ellison, para at least meron talagang Pilipino, bumabalik sa Pilipinas. Para galing niya. Thank you, Jing, for doing this sa atin, para sa Pilipinas, para sa bayan. Ayan, 11 o'clock na. 11 o'clock na. Ang saya sana makausap ng mga bata na to. Pag-uusapan pa naman sana natin experience ko sa Cobra kagabi. Muntik na ako malason. Why? What happened? Hindi, meron akong binili nandito. Yeah? Yan, may residue, ma'am. Oh my God. Tapos tumakbo ko sa Capitol. Okay. Siyempre, na-paranoid na ako, di ba? Kasi sunod-sunod na balita. Oo, di ba? Na-paranoid na ako. Sabi ko, baliwala, natakot ako, may mga food poisoning. Yeah. Yun, at least naman buhay pa rin ako ngayon. Okay lang, kasi may headline ka. Ellison Barcelo ng Bigatin Radio Enquirer, napunta sa ganun. Oo, di ba? Kaya ang nakakano lang doon, mini-message kila doon sa FB page nila, hindi sila nagre-reply. Yeah. Yun lang, Naku, lagot ko na yun. Diba? Ayan na. Buti na lang, hindi ako nalason. Ayan. Oo. Anyway, ma'am, nandito pa naman tayo. Papasalamat ako sa kahit na konti. Di ba, pag-uusapan na pa naman natin. Sana magkasama-sama pa tayo sa Tuesday, Wednesday. Para, kung hindi man kayo pupunta sa Nevada, at least makausap nyo, di ba? Marinig nyo, magkanong kanyang advice. Alam ko, more than willing si Jing na mag-share talaga. Parang talagang gusto niya talagang tumulong. Yes, oo. Ramdam ko sa boss. Siya pa nagsabi na, mama, na sana ma-meet namin tayo na bago siya umalis. Oh, yes. Okay. We'll do it, Sir Jing. Sama ako dyan. Ayan. Sige. Sama ka, mama. Yeah. Okay. Sige. Wala na talaga tayong oras, no? Maraming salamat. Sige. Pwede pa naman 2 minutes. Sige. Let's start with Paul. Yeah. I'm inviting everyone to join us on our pitch demo and summit days. July 31, 6 p.m. Freelancer Headquarters in BGC. Okay. How about you? Yeah. Thank you po sa pag-invite sa amin dito. It's nice to share our stories as budding entrepreneurs, and hopefully we got to inspire the listeners din, na especially may mga ideas na kumbaga i-pursue nila kung ano yung dreams nila. Yan. Especially kung nakakatulong talaga sa iba. Yes, thank you, Paolo. Firstly, thank you po sa pag-invite sa amin, and yung gusto ko ma-share na excuse me, na ayun, I'm an agriculturist, so it's very far from technology. Pero yan ang kailangan natin sa totoo lang. But I'm trying to bring the two together. Yes. Abangan natin yan. Abangan natin yan. Nako, meron nang magpa-fan sa'yo. Marami nang nakikinig. gusto yung project. Si Claudine kakanta, hindi na natin narinig. Nagpapasalamat din po kami sa opportunity, and we'd like to invite also sa mga performers at mga talent seekers dyan to sign up sa stager.co, that's stager.co. Salamat po. Si Carl. And thank you for the opportunity. Babalik kayo, kakanta pa kayo. Babalik kayo, ha? So yun, actually, pagka na-launch nyo na, balik kayo dito para ma-invite natin. Sana meron tayong ma-invite ng mga performers din, na mga nag-sign up na sa inyo, para malaman natin, di ba? Yung bang singers, yung mga mga bisita natin. Madami yan. Madami akong mga kaibigan na artist. Yung pala, wala palang problema kayo. Sign up stager.co. Yes, stager.co. Okay. Beam and Go! Beam and Go! Albert! Sige! Yeah. Abangan nila yung product mo. Yung Beam and Go now is available in more than 1,400 outlets of iRemit around the world. So, mga Pinoy, pwede na po silang bumili ng digital gift certificates through Beam and Go. So, we believe that there's a better way than sending cash. So, with our digital gift certificates, meron na pong accountability at sure na hindi po mawawaldas yung money nila. So log on to www.beamandgo.com. Thank you. Okay, thank you. With that, ma'am, maraming salamat sa mga bisita natin. Yes, thank you talaga for sharing your time. Maikli man yun, pero sulit na sulit. Sige, susundan naman natin uli ang kagad, ma'am. Yes, ako po si Ellison Barcelo. Ako naman po si Professor Arnie Barcelo. Sa susunod na Sabado po. Thank you. Radyo Inquirer 990. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay magsasalita si Pangulong Benigno Aquino III sa taong bayan para sa taunang State of the Nation Address ng punong ehekutibo. 5 taon ng pamumuno sa ilalim ng tinawag niyang tuwid na daan.
Kayo ang boss ko, ayon sa Pangulo. Sa kanyang ika-5 SONA, kasama namin ang taong bayan sa paghihimay sa 5 taon ng Aquino Administration. Ito ang boses ng mga boses. Boses ng mga boses. Ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III. This is the Radyo Inquirer 990 Special Coverage. Ano ang kanyang mga nagawa? Ano ang iiwang legacy ni Benigno Simeon Aquino III bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ang bayan ay nagtatanong, ang mamamayan ay nag-uusisa. Ano ang nagawa ng Aquino Administration? Ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III. Ang Radyo Inquirer 990 Special Coverage. Radyo Inquirer 990. Philippine Standard Time, grab na pong 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang may SSS at ng New Gin Kapitan Light. Basta may Gin Kapitan, kayang-kaya. Good morning. Kinontra ng Malacanang ang lumabas na Truth Survey kung saan lumilitaw na 46% na mga boss ni Pangulong Aquino ang may pananaw na bigo umano ang Pangulo sa kanyang anti-corruption drive. Sinabi ni Communications Secretary Sunny Coloma na tingnan na lamang ang survey ng social weather stations kung saan 42% ang nagsasabing kontento sila sa performance ng Aquino administration laban sa korupsyon. Patunay na halimbawa anya ang nagtagumpay na kampanya laban sa katiwalian ang mga naipakulong na mga dating opisyal ng nakalipas na administrasyon. Sinabi pa ni Coloma na dapat din tingnan ng grupong naglunsad ng Truth Survey ang Corruption Perception Index ng Transparency International kung saan tumaas ng 20% ang Pilipinas mula sa number 105 noong 2012 at naging number 85 na lamang noong 2014. Sumayin niyo ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990, Bayan Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang may SSS at ng New Gin Kapitan Light. Basta may Gin Kapitan, kayang-kaya. May gusto ka bang pag-usapan? May dinaramdam ka ba? Gusto mo ba ng kausap? Pwede kayong mag-usap. Sabihin mo sa kanya at siya'y makikinig. Tel Miss Terel. Miss Terel. Tuwing Sabado at Linggo, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi, hindi na kayo mag-iisa dahil may kasama na kayo, si Miss Tere Gonzales sa Tel Miss Terel. Miss Terel. Dito sa Radyo Inquirer 990. Salubungin ang isa na namang araw ng maagang pagbabalita sa mga kaganapan at mga balitang dapat ninyong malaman. Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, samahan si Ruel Perez at si Erwin Aguilon tuwing Sabado at Linggo sa Diaryo sa Radyo. Dito sa himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Radyo Inquirer 990. Ito ang Trans Radio Broadcasting Corporation. DZIQ. Radyo Inquirer 990. Kasapi ng KBP. Hatid ay balanseng pagbabalita. Walang takot na pamamahayag. DZIQ. Radyo Inquirer 990. Sa gitna ng kabi-kabilang problema, may mga magagandang balita na magpapagaan sa inyong dinadala. Kabutihan,